Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw naman sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ang tinig na ito ay nakakaabot. Salamat po sa Diyos dahil muli po tayong magsama-sama upang patuloy tayo ay pumasok in the presence of God at patuloy na atin pong saliksikin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin malaman upang sa ating patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito ay magtagumpay po tayo na tawirin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya i-focus po natin ang ating mga kaisipan sa mga salita na ating pong maririnig. At gaya ng sinasabi ko po ay hindi po sasapat yung isang beses lamang po na maririnig ninyo ang mga tinatapik po natin dahil kinakailangan na yung pangalawa ay maaaring hindi pa ninyo lubos na maintindihan, but sa pangatlo po ay doon po magkakaroon na po ng kaunawaan hanggang ito ay mag-captivate ang ating mga kaisipan sa realidad ng katotohanan upang tayo po ay lubos na nandoon ang ating pagsunod sa kalooban po ng ating buhay na Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito ay ating pong buksan ang ating pong mga Biblia mula sa Ephesians chapter 2 verse 15 to 16 hanggang 18. King James Version. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh, for through him we both have access by one Spirit unto the Father. Father, thank you for this scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue, Lord, na alisin lahat ng mga tabing na tumatakip sa lahat ng katotohanan na nasa likuran nito, Panginoon, na patuloy na ito, Diyos, ay magbigay liwanag sa amin pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito at patuloy na masilayan po namin ang mga realidad, Panginoon, Lord God Almighty, na nais mong maidamit sa bawat isa sa amin na ito, Diyos, ay liliwanag sa buong mundo, Panginoon, na magpapakita that your kingdom, Lord God Almighty, ay ito, Diyos, ay siya ay maitataas, Panginoon, at yung dakilang pangalan, Panginoon, sa kalangitan at sa buong mundo, Panginoon. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts, at patuloy na kami ay malaya to stand in your holy presence, O God, all day long. Salamat, Panginoon. Higit sa lahat, your holy presence in the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po doon sa the origin and historical truth of the Jew and the Gentiles. So, kailangan po natin na maunawaan kung saan po nagmula at ano ang kasaysayan ng dalawang remnant o lahi na ito ay nandito sa daigdig. So, ibig pong sabihin na kung titingnan po natin, may dalawang remnant lang na nandito sa daigdig, the Gentiles and the Jew. So, kailangan maunawaan po natin dahil sa dami ng mga tao na ito ay tumatawag sa Diyos, ay inaakala ng lahat na lahat ng mga nasusulat ay naka-address sa buong mundo. Pero tandaan po natin na merong malaki po ang pagkakaiba yung hinggil sa Gentiles and hinggil sa Jew. Kung titingnan po natin, dahil napakarami na kailangan maunawaan po natin dahil alam nyo po na marami pong tumatawag at nananalangin.
lalo't higit pagka dumarating ng bagyo, signal number 5, ay andoon po ang takot ng tao. So, talaga pong nakakatakot. Pero kung titingnan natin at mauunawaan natin, hinggil po sa buhay na nakagisnan po natin, mas mapanganib at nakakatakot ang impyerno kaysa ang bagyo. Kahit na signal number 5, signal number 10 na darating dahil ang kanyang sisirain lang sa ating mga buhay ay ating physical na katawan. Pero tayo bilang kaluluwa na nasa loob ng katawan na ito, yun po yung mapanganib. Kaya hindi ito yung hindi nakikita ng tao dahil hindi nauunawaan ng lahat ng mga tao yung katatayuan natin. Kung saan tayo napapabilang, kung sa Udyuma o sa Gentiles. So, saan ba nagmula? Nagmula ang Gentiles. Kung titingnan po natin, doon sa sinasabi po ni Pablo, sa Romans chapter 5, verse 12, ang sabi po niya, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ibig pong sabihin na nung nagkasala, lumabag ang ating ninuno na si Adan at Eva doon sa habilin ng Diyos ay dito na po nag-umpisa na yung trahedya na dumating sa buhay ng tao. Dahil dito, ang sabi ni Pablo na dahil sa isang tao ay ang kasalanan ay pumasok sa buong mundo. At ang kamatayan dahil sa kasalanan, at ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng mga tao dahil lahat ay nagkasala. So ito ay, kung tingnan po natin yung pong babala ng Panginoon kina Adan at Eva, nung nandun pa sila sa paraiso na ang sabi niya na lahat ng mga nandirito, sabi niya na mga tumutubo sa lupa ay ito ay malaya niyong kakainin, sabi niya. Pero huwag niyong gagalawin yung nasa gitna ng halamanan dahil once na ginalaw yan, mamamatay kayo. At dito, nung dumating yung pong si Satan bilang estranghero at kinausap si Eva na ang sabi niya kay Eva, totoo ba na sinabi ng Diyos na kapag galawin niyo yan ay mamamatay kayo? At sabi ni Eva, oo. Sinabi ng Panginoon sa amin na kapag gagalawin namin, sigurado mamamatay kami. Pero ang sabi ni Satan sa kanya, sabi niya, hindi, pag ginalaw nyo, makikita nyo na yung mga mata ninyo ay bukas. At para kayong Diyos, sabi niya, na nakakaalam, alam na ninyo yung mabuti at masama. Kaya nung ginalaw nila yon, nakita nila bukas ang kanilang mga mata. Pero di nila naunawaan na nung sila ay nagkasala, hindi na wala na yung kanilang paningin at yung kanilang pagtanaw sa presensya ng buhay na Diyos ay nawala. At yung nabuksan sa kanila ay yung mata nila sa physical na buhay. Kaya dito makikita po natin na noong nagsumuway sila, ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 17, 18 and 19, maliwanag po na ito'y tumutugma doon sa sinabi ni Pablo na dahil sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa buong mundo at ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya ang sabi po ng Panginoon, dahil sa iyo Adan, pinakinggan mo ang babae na sabi ko na huwag niyong gagalawin ang punong kahoy na nasa gitna ng halamanan.
sabi niya, curse is the ground. Ang ibig sabihin ng curse is the ground na ipaliwanag ko na noon, na ito ang ibig sabihin na yung penalty ng pagsuway ay kamatayan. So, ibig pong sabihin na dito na po dumating na yung paningin nila ay yung nakikita na nila ay mga bagay sa mundo at di na nila nakikita ang presensya ng buhay na Diyos. Kaya po sila ay, ito ay sinabi na kamatayan ay dumating sa buong mundo. Kaya nung nahulog na ang ating ninuno sa kasalanan at bumagsak na sila sa mundong ito, dito na po na naghari si Satan. Dahil nakuha po ni Satan yung kapamahalaan ng tao na ito ay siya sana ang mamahala, ang nilalang na may katawang galing sa lupa ay walang iba kundi tao na mamahala sa planet Earth bilang paraiso sana ng layunin ng Diyos, ngunit dahil sa kanilang pagsuway ay si Satan po ang nakahawak sa kapamahalaan ng tao na maghari. Kaya siya po yung naghari. At dito na po nag-umpisa ng buhay ng mga hintil. Pagka sinabing mga hintil, ito ay mga tao na ito ay nasa ilalim na ng kapamahalaan ni Satan. Nahawak niya itong physical na katawan at dito niya ipinilanggo ang tao sa pamamagitan ng 5 senses po natin. Kaya makikita po ninyo na dito na po nag-umpisa na nung nag-umpisa na yung buhay ng tao, ibig pong sabihin, dito na po nawalan ng jurisdiksyon ng Diyos sa buhay ng tao. Kasi si Satan na po ang nakapaghari sa buong mundo. Kaya sabi doon sa Revelation na the whole world is the habitation of devil. Kaya ito po yung kalalagayan na nung sinabi ni Pablo na ang kasalanan ay pumasok sa buong mundo at ang kamatayan, ibig sabihin na nahiwalay na ang tao sa Diyos, na wala na ang jurisdiksyon ng Diyos sa tao. Kaya wala na lahat ng mga ipapanganak mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, lahat ay wala ng ugnayan sa Diyos. Kaya makikita po ninyo na ito po yung mga Gentile. Sinasabi ko yung mga Gentile at hindi po sa mga Diyos, hindi pa po sa mga Hudyo. Kaya dito, ang Diyos ay tinitingnan niya ang buong mundo kung mayroon pang pagkakataon na ma-restore niya ito sa kanya because sabi ng banal na kasulatan, the earth is the Lord and the fullness thereof. Then may nakita siya si Abel na maaari niyang gamitin para muling ibalik niya yung planet Earth sa kanyang paghahari. Pero ginamit ni Satan si Cain para paslangin si Abel. Kaya ganun din si Seth, yung kanyang mga anak, marami siyang anak, ngunit maraming yung mga mighty man, yung mga fallen angels na naging tao, nagkatawang tao, ay inasawa nila itong mga babae. Kaya nagkaanak sila, marami. Kaya lang, habang dumadami ang mga tao, Genesis chapter 6, nakikita ng Diyos na yung mga nilamalaman ng puso at imahinasyon ng tao at tumalabas sa kanilang mga bibig ay puro masasama. Kaya doon na po nagsisi ang Diyos kung bakit niya nilikha ang tao, kaya doon niya nilayon na paslangin
ang lahat ng mga tao at mga nilalang na gumagapang at may buhay sa daigdig na ito sa pamamagitan ng baha. Kaya nung umpisahan niya ito na dapat magkaroon na po yung baha, nakita niya si Noah na ito ay nagkaroon ng Diyos ng pagkakataon na maisalba ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa ni Noah ng arko na kanilang sasakyan. Kasi kung ano yung sinabi ng Panginoon na magaganap, ay talaga pong ito ay tinutupad ng Panginoon. At isang pagkakataon lamang na maaaring gawin ng Diyos para itong mga tao ay maisalba ay sa pamamagitan ng arko. Kaya doon, anong nag-umpisang gawin ni Noah yung arko, doon na po nag-umpisa na magbigay babala na mayroong darating na delubyo. Pero hindi sila naniwala. Hindi nila naniwala dahil sa dinami-dami ng mga tao, kung titingnan po natin, sino si Noah na paniniwalaan nila? Di po ba? Kaya po, maging ako, actually ay may nagsabi sa akin na, Pastor, maraming hindi naniniwala sa iyo. Kaya sabi ko, nauunawaan ko ba, dahil maging dito sa amin, ay maraming hindi naniniwala sa akin. Pero naging masunurin lang ako sa heavenly vision. Dahil sino ako compare sa mga maraming mga tao na mga matatalino para paniwalaan. Kaya nga lang, naging masunurin lang ako, I am obedient to that heavenly vision na nung sinabi ng Panginoon na sound the alarm in the holy mountain, unveil the reality of the truth, kaya ko, kahit na walang maniwala, I have to do it because that is a mandate from God. Kaya it serves as a warning sa mga tao kung sila ay makinig, kung sila ay katagpuin kung ano itong katotohanan na ito, it serves as a warning. Dahil tandaan po natin na meron pong hangganan ang lahat ng bagay at may patutunguhan ang impyerno at ang langit. Kaya lamang dahil doon sa pagkabukas ng Biblia na ito ay sinabi na ito ay salita ng Diyos, marami pong umaasa sa mga hintil. Marami pong umaasa na kapag sila ay mamatay, sa langit sila pupunta. Pero tandaan po natin mga minamahal na mga kapatid, yan po yung napakalaking delubyo o malaking kapahamakan na dumating sa buong mundo noong niyakap ng buong mundo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dito na po naligaw at nabilanggo ang tao. Lalo na sa ating mga Gentile by nature. Kaya magkikita po ninyo na noong pong dumating po yung baha, doon pa lang naniwala itong mga tao na may dilubyo na darating. Nung andun na nakikita na nila, kaya sumisigaw sila kay Noah na hindi nila pinapaniwalaan sa loob ng 120 years, hindi nila pinapaniwalaan, ngunit nung makita na nila, saka sila naniwala. Yun yung sinasabi na sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko maipapasok ang aking kamay sa butas ng kanyang tagiliran. Diba? Ganun, kaya sabi ng Panginoon na nung sinabi, Tomas, halika, ipasok mo yung kamay mo. Nung ipinasok, my Lord and my God. Sabi ng Panginoon, sinabi mo dahil nakita mo. Pero mapalad ang mga taong hindi nakakita at naniwala. Kaya makikita po ninyo na noong pinasakay, bukas yung pintuan ng arko, ay sumakay na
itong mga naniwala. At yun lamang pamilya ni Noah ang naniwala. Yung asawa niya, yung 3 anak, at yung asawa ng kanyang 3 anak. Kaya sila po yung naniwala na hindi nila nakita. Hindi katulad ng maraming mga tao na naghihinda pa ng pruweba bago sila maniwala. Dahil, inuulit ko, sino ba naman si Noah para paniwalaan ng maraming mga tao? Kaya po, noong naibsara na yung arko, dahil lumaki na yung tubig at lumutang na yung arko, marami na nagsabi, Noah, ibukas mo ang pintuan ng arko at sasakay na kami. Pero anong sabi ni Noah? Hindi na pwede dahil kung anong isinara ng Diyos ay hindi na po pwedeng mabubuksan ni numan. Kaya doon, makikita po ninyo, 8 lang ang natira sa mga panahon ng dispensation of innocence, dispensation of conscience. Walo lamang po. Kaya nung nawala na po yung tubig, at nakita na nila yung mga bundok, mga lupa, ang sabi ng Panginoon kay Noah, doon sa Genesis chapter 9, na ang sabi niya, Noah sabi niya, I will bless you and even your sons. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Kaya, sabi ng Panginoon, hindi ko na maglalagay na ako ng tipan sa inyo, sabi niya, na hindi ko na papaslangin ang mga tao sa pamamagitan ng tubig. Sabi, kapag mag-ulan ay makikita yung rainbow. Kaya dito po ay nagkaroon ng mga lahi ni Japhet, ni Ham at saka si Shem, na 3 anak ni Abraham ay ni Noah. At mula kay Shem, dito ay nag-umpisa yung mga Gentiles mula kay Japhet. Kaya dito, mula kay Ham, ay dito rin ipinanganak yung lahi ni Ham, si Nimrod. Na si Nimrod ay siya yung the greatest na hunter in the whole world. At si Abraham ay ipinanganak sa lahi ni Shem. Kaya makikita po natin na dahil nag-umpisa ang mga Gentiles mula kay Japhet, dito po ay kumilos si Satan. At kanyang inorganize ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Nimrod. Ginamit niya si Nimrod upang muli ay itong mga Gentiles ay magamit niya sa kanyang layunin na makarating doon sa trono ng Diyos. Kaya gagawin nila yung Tower of Babel hanggang doon. Kaya ginawa ni Satan through Nimrod na binuo niya itong mga grupo ng mga hintil na magkaroon ng iisang salita at iisang wika at iisang salita. So, doon po ay nakaya nilang itayo yung tower. Kaya dito, nakita ng Diyos na kaya nilang gawin yon. Ang sabi ng Panginoon, na nung tiningnan niya, hali kayo tingnan natin kung ano yung ginagawa ng mga tao. At nakita nila na kaya nilang gawin hanggang sa kalangitan, yung tower. Kaya sabi ng Panginoon, dahil meron silang one word and one language, walang makakapaghadlang sa kanila kahit anong gawin nilang isipin ay magagawa nila.
So magkikita po natin na ang tanging magagawa lamang dahil hindi na po pwedeng paslangin sila sa pamagitan ng baha dahil meron siyang covenant kay Noah, kaya ang ginawa nila ay upang to confuse their language. Kaya di doon, nagkaroon na po ng confusion. Di na sila nagkakaunawaan. Kaya yun po yung mga panahon ng mga pag-uumpisa ng mga lahi ng mga hintil ay hindi na nagkakaunawan dahil na-confuse po yung mga salita nila. At ito ay umabot sa ating kapanahunan, yung mga sitwasyon na yon. Kaya meron pong mga ibang mga lengguwahe. Merong English, merong French, merong Ilocano, Tagalog, at iba pang mga salita na kapag ginagamit yung kanilang sariling salita ay hindi magkakaunawaan. Yun po yung mga hintil ngayon. Mga iba't ibang mga salita, iba't ibang mga nasyon. Kaya po, habang dumadami ang mga naitatayo na mga kapilya, more confusion ay dumarating na nangyayari. Kasi nagkakabahabahagi. Kaya po, makikita po natin na mula kay Japhet ay muling naisilang ang mga Gentiles. At dito po, makikita po natin na ang Diyos ay patuloy yung kanyang pagmamanman sa planet Earth. At nakita po niya si Abram nung may panganak mula kay Terah, ay dito po ay sinabi niya kay Abram, nang sabi niya, Abram, lumabas ka sa bayan na iyong kinaroroonan at pumunta ka sa Kanan. At doon nagtumupad si Abraham. Dahil si Abram, kung anong sabihin ng Diyos, siya po ay nanduroon yung kanyang pagsunod. Kaya makikita po natin na doon na-establish ng Panginoon yung kanyang bayan, the 12 tribes of Israel. Kaya kay Abraham, doon po nag-umpisa ang mga Hudyo. Ang Israel na ito ay ginawang bayan ng Panginoon na siya po ang nagdadala sa kanila sa kanilang paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya dalawa pong lahi ang nandirito, ang mga Hudyo, na ang Diyos ang nagdadala sa kanila, at ang mga hintil na si Satan ang nagdadala sa kanila. At yun yung lahi na pinagmulan natin, mga hintil. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung babasahin po natin, nang sabi po ni Pablo na nevertheless, ang sabi niya, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. So, nung hindi pa po nakakalabas sila, ang mga Israelitas mula doon sa Ehipto, yung kasalanan ay hindi pa ito napapabilang, not imputed. So dito, ang sabi ni Pablo, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitudes of Adam's transgression. So makikita po natin na mula noong kay Adan hanggang doon kay Moses, ang kamatayan ay naghahari sa buong mundo, sa lahat ng mga tao. At ang sabi dito, at sa lahat ng mga tao na hindi nagkasala, sabi niya na ito ay kamukha, kaparehas ng kasalanan
ni Adan, Adam's transgression. So, ibig pong sabihin na bilang tayo po ay mga Gentile by nature, nung ibigay ng Diyos ang batas kay Moses na kanilang tuntunin para sa kanilang paglalakbay, tayo'y mga Gentile ay naghahari ang kamatayan. Death, because yun po yung penalty na ito ay naging kabayaran yung pagkakasala nila Adan. Kaya nga maraming nagsasabi na, sabi nila, Pastor, kasi nilikha tayo ng Diyos. Pero alam po ninyo, nung nagkaroon po ako ng pagkakataon maging speaker sa isang lamayan at maraming mga papastor doon, na sabi ko, may nagsabi kasi, sabi ko na tayo yung nilikha ng Diyos, kaya maawain ang Diyos. Sabi ko, hindi ko alam kung kayo ay nilikha ng Diyos, pero ako ay hindi. So doon tiningnan ko kung anong reaksyon ng mga papastor. Yung mga iba ay tumayo at umalis. Pero ang sabi ko, hindi ako nilikha ng Diyos, pero ako'y bunga ng pagkalikha ni Adan at Eva. At ito na yung larawan ng kasalanan na kanilang nagawa. Na Gentile na walang ugnayan sa Diyos. So hanggang sa pagpunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ay tayo'y mga Gentile ay kaaway ng Diyos. Kaya po, itong mga Jewish people, noong naglalakbay sila, ay talagang pinapapatay ang mga Gentiles. Pinauubos. Mga pagans ng Panginoon. Kaya lang nung nagkasala sila at nalabag nila yung batas, doon po napahiwalay sila mula sa pag-ibig ng Diyos dahil tumigil na ang Panginoon sa pag-uusap sa kanila. Kaya sila ay napabilang na sa mundo na ating pong kinagisnan. Okay. Kaya dito, makikita po ninyo, nung may nagtanong sa Panginoon, ang sabi niya kung ano ba ang commandments, ang greatest commandment. Ang sabi ng Panginoon, ang greatest commandment, ang sabi niya, is to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. At ang pangalawa is to love your neighbor as you love yourself. Alam niyo po, ito ay naka-address sa Israel. Hindi po tayo bilang Gentile by nature. Dahil may nagsabi sa akin, kung ito'y sinabi ng Panginoon doon na nasulat sa Biblia, kung hindi ang Biblia ay salita ng Diyos, sino ang nagsalita noon? Sabi sa akin. Sabi ko ang Panginoong Hesus. O di salita ng Diyos. Oo, pero naka-address sa Israel. Dahil yung pangalawang utos, ang sabi, love your neighbor as you love yourself. Dati, kaaway tayo ng mga Hudyo nung hindi pa sila lumalabag ng batas, nung hindi pa sila nagkasala. Pero nung nahulog na sila at napabilang na sila sa mundong kinaroroonan natin, nagsilbi na silang kapitbahay o neighbor. Kaya dahil doon sa pagpasok ng Panginoon, doon sa pag-rescue na sa kanyang bayan, sa pagpunta niya in the cross of Calvary, kaya makikita po natin yung scripture na binasa ko, nang sabi, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, upang gawin, sabi niya, para sa kanya, sarili, yung dalawa, the Jew and the Gentile, na maging isang bagong tao. At magkaroon ng kapayapaan.
So, yun yung sinabi na Pablo na sa pamamagitan ng pagpunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, kaya nga sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ibig pong sabihin na doon sa pagpunta niya in the cross of Calvary, gaya ng sinabi ko nung una, yung nakaraan, na dito po ay nabuwag po yung pader ng kadiliman. Na ang pader ng kadiliman ay walang iba kundi ang ating karnal na buhay. Ito yung nagsilbing pader ni Satan para tayo ay hindi makalabas at di natin makita ang liwanag mula sa Diyos. Kaya nga, sinabi ng Ephesians chapter 2 na tayo ay mga tao na walang Diyos at walang pag-asa at walang Diyos dito sa mundong ito. So, ibig pong sabihin na wala tayong ugnayan sa Diyos. Na kahit anong panalangin gagawin mo unless na ikaw ay makatawid sa Kanya, wala ka pang ugnayan. Kaya nga nakakalungkot dahil ang ginagawa po ng marami ngayon ay panalangin ng sabi, nagkakaroon ng breakfast prayer, di po ba? So ang dami na sa Korea ay mga 10,000, 10 million, aywan ko kung ilan yung mga nananalangin, na ang kailangan nila na ipanalangin ay yung mawala yung bagyo, mapahina at huwag manalasa. Kasi maraming mapapahamak. Yun yung teorya nila. Pero kung titingnan po natin, mas panganib. Kung ipapanalangin nila yung concern nila ay yung bagyo at mga kalamidad, mas panganib yung impyerno kaysa yung bagyo. Kahit na let's say dumating ang signal number 10, mas panganib pa rin yung impyerno kaysa yung bagyo. Dahil yung bagyo ang sisirain niya ay ang physical na katawan. Dahil once na nasira ito, kung di ka nakalipat sa Panginoon, sa impyerno ka na pupunta. Pero kung ito'y nakalipat ka, nakatawid ka in the presence of the risen Christ, itong physical na katawan, kahit na masira, sa langit ka pupunta, meron kang buhay. Kaya nga maliwanag yung sinasabi ni Pablo sa Romans, na ang sabi po niya rito, chapter 5, for as by one man, disobedience many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. That as sin has reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So ibig pong sabihin na hanggat hindi tayo nakakalabas within the perimeter of Satan's domain, tayo po ay nanganganib sa impyerno kahit na walang baha, kahit na walang lindol, kahit na walang bagyo. At yun yung pinaka-rimarim na pangyayari sa buhay ng tao. Dahil doon sa ipinagkaloob ng Panginoon, noong sagipin niya yung kanyang bayan sa mundo na kinaroroonan natin, nung naitumba niya sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, yung pader ng kadiliman, nang sabi doon, that He abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained ordinances, yung batas na nagdala ng sumpa sa kanyang bayan, at yung karnal na buhay at kaisipan ay dadurog, binagsak ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Dito po ay nabuksan ang kalangitan at nagkaroon tayo, binigyan tayo
ng Panginoon ng divine amnesty upang yung regeneration of Israel, tayo naman ay mapapasama sa pamamagitan ng ating pagsuko sa Kanya. Pero makikita ninyo ang concern ng buong mundo. Mas higit na ipinapanalangin yung mga calamity. Mas higit na ipinapanalangin yung mga pagkain, yung pera, yung trabaho, yung business. Pero yung kaluluwa na nanganganib ay hindi po binibigyan ng pansin. Di binibigyan ng pansin. Dahil di natin alam kung anong mangyayari sa physical na katawan natin bukas. Di natin alam. Pero anuman ang mangyari sa physical na katawan, kailangan yung binuksan ng Panginoon na pintuan, kailangan tayo po ay makapasok in His presence. Ang Biblia po ay ito'y naisulat. Hindi upang ito ay magiging katuruan, kundi ito ay magsasabi at mag-iimporma sa lahat ng mga tao na merong Diyos na bumaba, na kailangan hanapin natin at katagpuin. Hindi yung mga pangako ng Diyos sa Biblia, na ito ay sinasabi niya sa kanyang bayan, na ituturo, na ito ay ina-address sa bawat mga tao na nakikinig. Hindi po ganon. Dahil yung mga bagay na sinabi ng Diyos sa kanyang mga bayan ay para sa kanila lang. Maliwanag doon sa Romans chapter 3 verse 19, na ang sabi po ni Pablo, na ngayon alam natin, sabi niya, na kung ano ang sinasabi ng batas ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas. Kaya lang dahil doon sa mga Pharisees, na sila ay binuo nila yung scripture, na ito'y katuruan, na kanila pong itinuturo na ang kailangan ng mga Jewish law ay kailangan nararapat na maisakatuparan. Pero di nila nalalaman na nung dumating ang Panginoong Hesus dito, hindi niya sinabi na kailangan tuparin ninyo ang batas, kundi ang sabi niya, nandito ako, hindi ko ako pumunta para wasakin ang batas ang mga propetas, kundi isakatuparan. Siya na ang magsasakatuparan. Kaya nung sinabi niya, it is finished, sabi niya doon sa cross, ibig sabihin na na-fulfill niya yung batas in behalf of Israel, na ito yung nagbigay laya sa kanila upang makapasok sila in the day of regeneration. Yung pong dispensation of grace, na kung saan ay dito na po ibinukas ng Panginoon ang pintuan upang bawat isa, itong Hudyo at mga Gentile, ngayon ay magkakapitbahay, ay magpapasok na sila in the presence of God. Sa mga Hudyo ay magrepent sila for their regeneration. Tayo yung mga Gentile ay kinakailangan sumuko tayo sa Panginoong Hesus upang tayo ay mabura yung ating pagiging yung ating buhay na nakakonekta kay Satan. Yung karnal na buhay at karnal na pag-iisip ay mapalitan ng makalangit na pagkatao, dahil dadamitan ka ng Diyos ng kanyang espiritu na bubuo sa iyo upang ganap na tao ka, na ito ay ma-restore yung buhay na ito ay nasa paraiso. Kaya dapat maunawaan po natin na noong pa man nagkasala na ang bayan ng ang ating ninuno, ay andun na doon na nag-umpisa yung mga Gentiles. Kaya nga maliwanag po yung sabi ni Pablo,
na ang sabi po niya, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned. Ibig pong sabihin na maging sa atin na hindi nagkasala. Bakit hindi nagkasala? Kasi hindi naman sa atin naibigay yung batas. It is only for the Jew. Hindi sa atin naibigay. Kaya ang sabi ni Pablo, na naghahari pa din yung kamatayan sa mga tao na hindi nagkasala or they are not belong to the law. Kaya lang dito na po pumasok sa eksena ang Panginoong Yesus para tuparin na yung pong pangako ng Diyos kay Abraham na iligtas ang kanyang bayan. At inuulit ko po, nung pumunta ang Panginoong Yesus dito, ay hindi po dahil sa atin, kundi dahil sa kanyang bayan, sa mga Israel. Matthew chapter 1 at saka Matthew chapter 15, na hindi ako pumunta rito, sabi ng Panginoong Yesus, kundi para lamang sa mga tupa na nawawalang tupa ng bayan ng Israel. Kaya lang sinabi niya, for God so loved the world, dahil yung gagawin niya na pag-re-rescue sa kanyang bayan, madadamay ang buong mundo na. Dahil mabubuksan na yung pader ng kadiliman at malaya nang papasok. Ito po yung history, ito po yung kasaysayan ng mga Gentile at mga Hudyo. Kaya lamang makikita po natin na ang humadlang sa mga tao upang matagpuan nila the risen Christ ay yung pinagpapatuloy, ulitin ko, na tradisyon na ibinangon ng mga Pharisees na ginawa nila yung scripture na ito'y isang katuruan, theological tradition, na pinagtibay ng mga Roman Empire at pinagpatuloy na itinuro ni Martin Luther hanggang ito ay naibangon ang Bible Institute movement at dito na po the righteousness of the law or the scripture, the righteousness of the Bible ay ito na po ang lumalagaganap. Actually, wala pong masama when it comes to the standard of man. Na ituro itong mga tinayong theological tradition for the purpose na i-elevate yung pong moral values ng tao. Kaya lamang, hindi makakalaya ang tao once na alipin dito, kundi mananatili na ang kamatayan ay maghahari sa bawat buhay ng sinuman nagtuturo at ginagamit ang Biblia bilang katuruan. Kaya inuulit ko yung sinabi ng Panginoon Matthew 5:20 na ang sabi niya, maliban kung matawid ninyo ang mga katwiran ng mga Pariseyo, pare-parehas kayong di kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At inuulit ko po, the righteousness of the Pharisees is the righteousness of the law. And there are so many modern Pharisees and modern Sanhedrin sa panahon natin ngayon. At kung di natin matawid yung kanilang katwiran concerning the righteousness of the Bible, pare-parehas na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Still, death reign in the whole world. Kaya yun yung humadlang sa maraming tao. Marami pong naniwala sa mga katuruan na yan. Kaya makikita po ninyo,
Tuwang-tuwa ang mga tao kapag nagbabasa ng Biblia dahil lahat ng mga pangakong magaganda sa Israel ay inaangkin na, naka-address na rin sa kanila dahil ito yung salita ng Diyos na na-declare sa pamamagitan ng mga Roman Catholic nung kinanonize nila ang Biblia. Kaya marami pong naliligaw, maraming mapapahamak kung hindi magigising. Kaya makikita po ninyo, anong katatayuan ng mga church na sinasabi? Hindi ba nung si Nimrod, kanyang inorganize lahat ng mga Gentile with one word and one language, ay nakaya nila, walang imposible, na hindi nila kayang itayo yung tower hanggang doon sa trono ng Diyos. Dahil iisa sila. Pero ang tanging pamaraan lang ng Diyos is to compound their language. I-confuse. Sirain yung kanilang pagkakaroon ng isang salita at isang wika. Kaya nagkawatak-watak na sila. Na ito na yung umabot sa panahon natin ngayon. Na mag-usap kayo na nandun sa Amerika, nag-usap kayo, magsalita ka ng Ilocano o Pilipino, magsalita ng Ingles, di kayo magkakaunawaan. Ganon po yung nangyari. Maraming mga nasyon to nasyon, dahil doon sa pangyayari na yan, na iba't ibang mga wika. At ganon na rin sa church na sinasabi ngayon. Ang daming naitayo, pero sa iba-ibang wika. Kaya di more na madagdagan ng mga nasyon na ibang dialect, di more confusion ay dumarating sa buong mundo. At ganun din po sa panahon ng mga Christian organizations. Di more na merong maitatayo na organization, di more confusion ay darating. Dito sa amin makikita ninyo, hindi kami naglagay ng mga karatula. Dahil hindi namin nais na magkaroon pa muli ng confusion sa mga tao. Dahil ang ipinagmamalaki ng mga Kristiyano at ang mga church ngayon ay yung kanilang mga organization. Nagtataglay the righteousness of the law. The righteousness of the Bible, the righteousness of the Scripture, but never na natagpuan nila the risen Christ. Na ito yung tinutukoy ng banal na kasulatan na sabi na ang Panginoong Yesus ay pumunta upang iligtas ang buong mundo. Totoo po yun. Pero sinong Hesus yung sinasabi ninyo na magliligtas? Kung nabasa nyo lang at narinig, at di ninyo hinanap the risen Christ na naghihintay, na matawid natin itong ginamit ni Satan, ginawa ni Satan na Biblia, itong Biblia, na maging katuruan para magiging harang ng kaharian ng langit laban sa mga tao. Kaya maliwanag yung sinasabi ng Panginoon. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Dahil dito sabi niya, naniniwala kayo na meron kayong buhay na walang hanggan at yun yung dumating sa lahat ng mga tao. At totoo sabi ng Panginoon, because this testify of me. And verse 40, ang sabi niya in John chapter 5, verse 39 and 40, pero di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So, paano pa makatawid itong mga tao? Yung itinuturo kapag ka nagbasa ka, tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ikaw ay ligtas na hindi mo pa natagpuan the risen Christ. Na siya yung bubura at mag-determinate sa iyong pagkatao na nakakonekta kay Satan. Yung carnality, karnal na buhay at karnal na pag-iisip. Paano ka makakatawid? Ang paniniwala ng lahat, lalo na pag sinabi
ng mga modern Pharisees at mga modern Sanhedrin na kailangan magkaroon tayo ng ganito, diba? Naniniwala na tao dahil sa Biblia. Pero ang tanong, ang Biblia na sulat para matagpuan natin the risen Christ, the living God, at hindi doon sa kaalaman lang. Upang yung pong kamatayan na naghahari sa bawat buhay natin bilang Gentile by nature ay mapalitan ng walang hanggang buhay. That as sin has reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So mapapalitan ng buhay yung kamatayan. Kaso, ang tanong, sinong maniniwala sa akin? Sinong maniniwala sa mga bagay na ito? Kaya may nagsabi na, Pastor, ang lalim kasi yung mga sinasabi mo. Sabi ko, mabuti pa yung mga hindi nakapag-aral sa Bible Store o nakarinig sa mga turo nito, ay nauunawaan nila. Ang sabi sa akin ay, yung mga bobo. Oo, yung mga bobo. Dahil sinabi ng Panginoon Pablo na pinili ang Diyos ang mga bobo o mga mangmang para hiyain ang mga marurunong. Kaya panahon na mag-isip-isip po tayo. Mas inuulit ko po, sa ating katatayuan bilang Gentile by nature, mas mapanganib ang impyerno at mas nakakatakot kaysa yung dumarating na mga kalamidad o bagyo o lindol sa ating bansa. Dahil kahit anong gawin natin sa ating physical na buhay, mamamatay at mamamatay yan. Kaya, kung nais natin na mapabilang sa kaharian ng Panginoong Hesus in His kingdom, then, kailangan malaman po natin the reality of the truth at matagpuan po natin. Kinakailangan makatawid na po tayo. Dahil ang kaisipan po natin nakatali po sa buhay na ito yung naghahari si Satan. Sabi ko nga itong katawan na ito, sabihin ko sa inyo, kaya nga kamatayan po ang naghahari because of this flesh. Na ang kaharian ni Satan, ang kanyang kingdom is the law of the flesh. Batas po ng laman. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, sana po kahit paulit-ulit na sinasabi ko ito at itinuturo para maunawaan lamang po natin. Dahil ito po nagtatalo yung kaisipan ng tao batay sa kanilang natutunan sa mga theological tradition kumpara doon sa kaalaman kung sino tayo sa mundong ito. Kailangan yun yung ma-motivate sa ating mga kaisipan na ipinanganak tayo walang ugnayan sa Diyos. Ngunit ibinukas ng Panginoon ang pintuan at ibinigay sa atin that divine amnesty. At mababasa mo sa Biblia na siya ay buhay na pumunta rito, na naghihintay, na tumawid tayo at katagpuin siya. Pero anong nangyari? Nabilanggo ang tao sa karunungan ng tao. Kung minsan mas mataas pa yung
karangalan ng isang bishop, isang pastor, reverend, kaysa kay Jesus. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na, hanapin natin. At kailangan dumating tayo sa punto na yung pagkilala natin sa ating sarili, sa ating buhay, kung sino tayo sa mundong ito. You are Gentile by nature, that death is reigning into your life. Christ came at ibinukas niya ang pintuan ng kalangitan. Binigyan ka ng divine amnesty para tumawid at sumuko sa Kanya. At once na natagpuan mo the risen Christ, you are no longer under the law or the Bible. So magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Father, we thank you for this script, for this word that you have given, Panginoon. I pray that bawat mga nakarinig ay ma-realize, Panginoon, Lord God Almighty, ang kahalagahan ng na mabitawan po ang mundong ito at katagpuin ka na, Panginoon. I pray na kaya ang lahat na tawirin ang harang, Panginoon, na inilatag ni Satan sa pagpapatibay ng karunungan ng tao upang hindi sila makarating sa iyong dakilang presensya. I pray, Lord God, in the name of Jesus, the Son of the living God, na sana po ang katotohanan na ito ay magbigay sa iyo ng kapamahalan at kapangyarihan to continue the full operation of your Spirit, O God Almighty, to all mankind. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.